Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang naging epekto ng pananalakay ng Houthi sa West ay naging tila isa ng bagyo na ngayon ay patuloy na nananalasa sa maraming mga bansa, partikular na sa mga kumpanyang nagdadala ng kanilang mga produkto at dumaraan ang kanilang mga barko sa Red Sea. Mahigit na sa 100 kumpanya ngayon ang apektado at tila inaatake na din ng Houthi dahil sa aberyang kanilang nararanasan na ang mas masaklap pa ay nagiging dahilan ng paghina ng kanilang negosyo. Mula sa mga kumpanya ng damit, restaurant, gadget hanggang sasakyan ay naaapektuhan ng malala dahil sa mga ginagawang pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Ilang linggo na rin ang lumipas nang simulan ng Houthi ang kanilang ginagawang pag-atake sa Red Sea. Noong una, ayon sa kanila ay hindi dapat mangamba ang mga barkong wala namang kinalaman sa Israel dahil hindi naman nila ito gagambalain at payapang makakadaan at makakapasok sa Red Sea patungo sa kanilang mga destinasyon. Subalit dahil sa ngit-ngit ng Houthi at tila ipinagsawalang bahala ng Amerika at Israel ang kanilang naging pahayag noon na kung hindi titigil ang puwersa ng Israel sa pag-atake na kanilang ginagawa sa Gaza Strip, ay hindi din sila titigil sa kanilang ginagawang panggugulo sa Red Sea. Dagdag pa sa kanilang naging galit ay ang patuloy na pangingialam umano ng Amerika sa kaguluhan na siyang mas nakapagpapalala pa ng nangyayari ngayon sa gitnang silangang Asya. Bunsod nito ay wala na ding nagawa ang Amerika kundi ang rumesbak at dumipensa sa ginagawang pag-atake ng Houthi sa Red Sea, lalo pat nadadamay na rin ngayon ang kanilang mga military assets at ilan sa kanilang mga sundalo ang nasawi na bunsod ng pag-atake. Ilang linggo lamang ang lumipas ay muli na namang nagbabala ang Houthi na wala na silang pipiliing barko sa Red Sea. Aatakihin na umano nila kahit pa mga sibilyang barko mula sa kahit saang bansa at kahit walang kaugnayan ng mga ito sa Israel. Hindi na umano sila mamimili at aatakihin nila ang lahat. Handa din umano silang literal na gawing kulay pula ang Red Sea at gawin itong libingan. Ang isa sa pinakamalaking shipping company sa buong mundo na Maersk ay ilang beses na ding inatake ng Houthi sa mga nakalipas na araw. Wala silang nagawa kundi ang maghanap ng alternatibong paraan upang makaiwas sa gulo. Pansamantala nilang sinuspindi ang kanilang operasyon sa Red Sea at para na din makaiwas, mas pinili na lamang nilang dumaan sa ibang ruta malapit sa Africa. Di hamak na mas mahaba at mas malayo ang ruta na ito kaysa sa Red Sea, subalit wala silang magagawa dahil na din sa banta na naghihintay sa kanila kung sakaling sa Red Sea sila dadaan. Bukod sa mas mahaba at mas malayo ang ruta na ito ay mas magastos din kumpara kung dadaan sila ng Red Sea, pero wala silang pagpipilian dahil gusto nila ng mas ligtas na paglalakbay at operasyon. Bunsod ng mas malaking gastos ng mga shipping companies na dumadaan sa mas malayong ruta, tumaas din ang singil nila sa mga kumpanyang nagpapadala sa kanila ng produkto at serbisyo. At syempre, pagdating sa mga lokal na merkado at pamilihan ay tumaas din ang mga presyo ng mga produktong ito. Ang kaguluhan na ito din sa mundo ng kalakalan ang nagudyok naman sa Amerika na bumuo ng isang koalisyon na siyang magbabantay sa mga barkong daraan at papasok ng Red Sea. Bukod sa mga shipping companies na napeperwisyo dahil sa ginagawang pambubulabog ng Houthi sa Red Sea, isa-isa na din ngayong nagpapahayag ng saloobin ng mga malalaking kumpanya sa mundo na dumaraan ang kanilang produkto sa Red Sea. Halos lahat ngayon ng klase ng produkto ay apektado sa pag-atake ng Houthi sa naturang bahaging iyon ng karagatan. Inatake na din kasi ng Houthi ang mga commercial vessels na dumaraan at pumapasok sa Red Sea. Tinatayang nasa 15% ng global shipping traffic ay dumaraan sa Red Sea. Pinagkukonekta nito ang Asya at ang Europa. Ayon sa Houthi, tanging mga barko na may kaugnayan sa Amerika, United Kingdom at Israel ang aatakihin nila. Subalit maraming ulat ngayon na halos lahat ng barko sa Red Sea ay nakakaranas sila ng mga drones at missile attack sa tuwing makakarating sila sa bahaging iyon ng karagatan. Narito ang naging perwisyong idinulot ng panggugulo ng Houthi sa Red Sea sa mga naglalakihang kumpanya sa mundo mula nang magsimula ang kanilang pag-atake.
Para sa mga sasakyan, ang Geely na pangalawa sa pinakamalaking kumpanyang gumagawa ng sasakyan sa China ay sinabing ang kanilang pagbenta noong 22 ng Disyembre ng kanilang EV o electric vehicle ay labis na na-delay ang pagka-deliver at ikinagalit ito ng ilan nilang mga customers. Ang Michelin na may 4 na pagawaan sa bansang Espanya na pag-aari ng isang French tire maker ay nahinto ng 2 araw ang paggawa dahil sa pagkadali ng kanilang mga hilaw na materyales. Ang Suzuki na may production plant sa bansang Hungary ay nahinto din ang paggawa noong January 22 dahil sa pagkadali ng kanilang mga Japanese-made na mga makina. Ito'y dahil na din sa pagdaan ng cargo vessel sa Africa na hamak na mas malayo at mahal kumpara kung ito'y dadaan sa Red Sea. Ang Tesla na isang US-based electric vehicle maker ay huminto muna sa paggawa ng kanilang mga sasakyan sa kanilang pagawaan malapit sa Berlin mula 9 ng Enero hanggang 11 ng Pebrero. Dahil sa kulang-kulang na mga materyales na dala pa ng mga barkong dumaraan sa ibang mga ruta. Ang Volvo na isang Swedish automaker ay sinabi na noong 12 ng Enero na hinto nila ng 3 araw ang kanilang produksyon sa kanilang planta sa Belgium dahil sa delay ng mga materyales. Pagdating naman sa enerhiya, ang BP na isang malaking oil industry company ay sinabi na noong 18 ng Disyembre ay sinuspindi nila ang kanilang operasyon sa Red Sea. Noong araw na iyon ay nagre-route din ang mga barko ng Equinor na daraan sana sa Red Sea. Ang CEO naman ng Edison na isang energy group company nagsabi na noong 25 ng Enero ay medyo humina ang kanilang nakukuhang supply ng liquefied natural gas mula sa bansang Qatar. Ang Qatar Energy na pangalawa sa pinakamalaking exporter ng liquefied natural gas sa buong mundo ay humunto muna sa pagpapadala ng mga oil tankers na dadaan sa Red Sea. Ang Shell na isang British oil company ay nagsuspindi na din ng kanilang shipments sa Red Sea. Habang ang Valero Energy naman ay sinabing tumaas ang presyo ng kanilang krudo dahil sa kaguluhang nangyayari sa Red Sea. Para naman sa logistics, ang DHL na isang German logistic company na nagtatransport ng mga containers ay nagbabala sa kanilang customers na ayusin ang kanilang inventory. Habang ang FedEx na isang US parcel delivery giant ay sinabi noong 14 ng Enero na hindi muna daraan ang kanilang mga barko sa Red Sea bunsod na din ang nangyayaring gulo sa lugar. Para sa mga retailers naman, ang CEO ng Adidas na si Bjørn Gulden ay nagsabi noong 1 ng Pebrero na nagkaroon ng negatibong epekto sa kanilang gross margin ang pagkaantala ng mga barko sa Red Sea. Malaking issue din sa kanila ang naging mataas na freight rates mula nang magkaroon ng gulo sa naturong bahaging iyon ng karagatan. Ang Danone na isang French food group ay sinabi na halos lahat ng kanilang deliveries noong buwan ng Disyembre ay delayed at kailangan umano nilang humanap ng ibang paraan. Ang IKEA naman na isang furniture company ay nagsabi na handa ang kanilang supply kung magkaroon man ng mas malala pang gulo sa global shipping traffic. Ayon naman sa CEO ng Marks & Spencer ay nakakaranas sila ng mga delay sa pagdating ng kanilang mga damit at home items dahil na din sa kaguluhan sa Red Sea. Ang Next na isang British clothing retailer ay nagsabi na malaki ang tsansa na bumaba ang kanilang benta dahil sa tensyon sa Red Sea. Ayon naman sa Associated British Foods Finance Director ng Primark, patuloy pa rin silang naghahanap ng maaaring solusyon sa pagkadelay ng kanilang mga stocks. Ang Target naman na isang US retailer ay nakakaranas ngayon ng pagka-delay ng mga shipment nila na nagmumula sa bansang Pakistan at India dahil na din sa kaguluhan sa Red Sea. Ang Pottery Barn owner ay nire-route naman ng kanilang mga barko sa ibang ruta upang makaiwas sa mga hoodie na nasa Red Sea. Ang Levi's na kilalang isang denim maker ay nakakaranas din ng delay ng 10 hanggang 14 na araw sa kanilang shipments. Ang Electrolux na isang Swedish appliance maker ay gumawa pa ng isang special task force na silang hahanap ng mga posibleng ruta na maaari nilang daanan, maiwasan lamang ang Red Sea. Ang Logitech na isang gadget maker ay sinabi noong 23 ng Enero na dahil sa mahal ng kanilang binabayaran sa pagre-reroute ng kanilang mga shipments ay posible din na magmahal ang presyo ng kanilang mga produkto. Bukod sa mga ito ay napakarami pang mga kumpanya at shipments ang naaantala at nahihirapan dahil sa tensyon na nagaganap ngayon sa Red Sea. Pero sabi nga ng marami, business is business.
kaya wala silang mapagpipilian kundi ang maghanap ng alternatibong solusyon upang patuloy pa rin na makapag-operate ang kani-kanilang mga negosyo. Hindi na baling magbayad sila ng mahal basta ma-deliver lamang nila sa kanilang mga consumers na naghihintay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa ngayon ay naghihintay pa rin sila ng pagbabago sa Red Sea at naghahangad na mahinto na ang kaguluhan sa bahaging iyon ng karagatan upang makapag-operate na sila ng normal, mas mabilis, ligtas at mas mura.